Pag-aaralan ng Bureau of Corrections kung pwedeng isama sa computation ng Good Conduct Time Allowance o GCTA ang mahigit 14 na taong pagkakakulong ni Mary Jane Veloso sa Indonesia. Sa ilalim ng GCTA, pwede pong bawasan ang panahon ng pagkakabilanggo ng isang person deprived of liberty basta umabot na sa minimum na sentensya at maganda ang record habang nakakulong. Kung kwalipikado na si Veloso sa GCTA, pwede siyang bigyan ng parol para makalaya. Pwede rin siyang bigyan ng executive clemency ni Pangulong Bongbong Marcos, pero pinag-aaralan pa raw ito ng Malacanang ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin. Nasa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong si Veloso kung saan siya sinalubong ng yakap ng kanyang mga anak, magulang at mga kapatid kahapon. Pinayagan din silang sama-samang magdiwang ng Pasko roon. 2 buwang ang mananatili si Veloso sa Reception and Diagnostic Center ng CIW para sa quarantine, orientation at security classification bago ilipat sa regular na selda. Itinutuloy ni Veloso ang kanyang sentensya sa kasong drug trafficking sa Indonesia matapos mahulihan ng heroin sa kanyang maleta noong 2010. Nauna na iginiit ni Veloso na ipinabit-bit lang sa kanya ng kanyang recruiter ang maleta at hindi niya alam na may droga roon. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.